Hello guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel. Ako po muli ang inyong abang lingkod. My beautiful name. Kahit name lang, walang kokontra. Siyempre, biro lang po. Darlene Jun po ang inyong abang lingkod. And my topic is all about top 10. Top 10 that discuss everything. And every topic, there's a lesson. And that lesson is you can apply this in your life, or you can also share with your friends, families, relatives, barkadas, and etc. No? Kung ano man po ang inyong mapupulot sa video na ito, sa paksa natin ngayong araw na to, pwede nyo pong ibahagi sa inyong pong kapwa. No? Nang sa gayon, meron din sila mapulot po sa inyo. Okay, so sa araw na to guys, samahan nyo po ako mula top 1 to top 10. At huwag niyo po kong iiwan para wala po kayong ma-miss sa aking mga sasabihin, no? Interesting po yung topic po natin ngayon at talagang based po to sa karanasan at based sa pagsasaliksik. Okay? So bago natin simulan ang ating topic ngayon, nais ko munang pasalamatan ang lahat po ng mga sumusuporta. Nagla-like at nag-share sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys, no? So hindi ko naman po in-expect na kumbaga may mag-like at mag-subscribe. Ang akin po naman magbahagi lang po ng kaalaman, ng munting kaalaman sa aking kapwa. Maraming salamat po sa inyong pagbabalik po sa mga nasi-share ko na ito sa ating munting channel, no? Okay, ang topic po natin guys ngayon sa araw na ito ay tungkol sa top 10 na talagang seseryosohin ka ng iyong ka-LDR. Ayan, totoo yan at base sa karanasan at base sa pagsasaliksik, no? Kaya wag niyo po kong iiwan kasi importante po na malaman niyo po ang mga ito. Lalo na po yung mga may ka-LDR. Okay, long distance relationship, kumbaga, yun ang ating taksa sa araw na ito. So here we go guys, let's proceed and let's start. Okay? So, ang ating top 1 list sa ating topic na tatalakayin sa araw na ito ay number 1. Kapag meron kang ka-LDR, tandaan mo, numero 1, seryoso po siya sa'yo. Dapat nakita mong seryoso siya sa'yo. So halimbawa, seryoso siya na talagang yung meron siyang time na inilalaan para sa'yo. Diba? Kasi nga, importante po yun. Doon mo nakikita ang tao na pinapahalagahan ka pag binibigyan ka ng oras. Kasi kung wala siyang oras sa'yo, hindi siya seryoso. Okay? Diba? Kaya importante na seryoso siya at meron po siyang oras para sa'yo. Okay? So, yun, tandaan niyo po yan, no? Yun yung palatandaan na talagang seryoso at talagang tototohanin ka dahil naglalaan siya ng oras para sa iyo. Number 2 po sa ating list ay matiyaga, no? So nandoon na yung oras binibigay niya sa iyo. And then pangalawa, matiyaga siya. Kumbaga parang hindi siya napapagod, hindi siya naiinip, hindi siya, kumbaga kahit pa malayo ang inyong distansya sa isa't isa, nandoon yung tiyaga niya, di ba, yung panliligaw ba, hanggang sa dulo ng andun yung pagtitiyaga niya sa iyo. Okay? So kung nagbibigay siya ng oras sa iyo, may pagtatiyaga siya sa iyo. At yung tiyaga niya na yan, yun talagang inaan niya sarili niya sa iyo, para bang kino-commitment niya talaga sa iyo yung sarili niya. Okay? Number 3. Okay po, nasusundan po ako, no? So, sa number 3 ko pong list ay, syempre, kaya niyang maghintay. Okay, kaya niyang maghintay. Kung pinag-usapan niyo is after 1 year, magmi-meet kayo. Example lang, no? Halimbawa lang po, na kayo ay nagkwentuhan, habang sa inyong pag-uusap, sinabi niya na after 1 year o after 2 years, magmi-meet kayo. Kung talagang magagawa niya na maghintay talaga sa'yo, ayan, tatapusin niya yun. Pipilitin niyang maabot yun, yung pinag-usapan po niyo na yun. Okay? So, dapat makita niyo yun. Kung naglaan kayo ng year, ng month, kung kailan kayo makikita,
anuhan niya na yun, mamarkahan niya na yun. Mamarkahan niya na sa kalendaryo niya yun. Tandaan niyo yan. Kaya pag talagang dumating sa punto na yun, na yung ganung petsa sigurado siyang darating para sa'yo. Yun talagang, yun na yun, pa rin yan. Okay? Next number, 4. Handa siyang sumuporta sa lahat kung ano man. Guys, napakahirap po, di ba, sa isang tao na makita mo yung ganun, na handa siyang sumuporta, anuman ang kawalan mo, nandyan siya sa tabi mo, at handa kanyang damayan, handa kanyang suportahan, anuman ang kanyang kakayanan. Sa abot din ng kanyang kakayanan. Kung minsan naman kahit hindi na niya kaya, gusto pa niyang ibigay nga para sa iyo. Okay, so guys, napaka-importante po niyan. Kapag mahal ka niya, at siseryosohin ka niya, at talagang tototohanin ka niya, ayan, suportahan ka niya sa lahat ng anuman. Mapera man, ma-moral support man, basta sa ikasasaya mo, nandyan siya para sa'yo. Okay, kasi ang importante sa kanya, yung kaligayahan mo. No? Kung masaya ka, magiging masaya rin kasi siya. Importante kasi yung parehas kayong masaya. Okay? Wag lang puro take ng take. Siyempre, give and take din po, na? Wag naman tayo masyadong lahat na lang hihingiin mo sa kanya. So, balansehin mo lang din. Tingnan mo lang din yung sitwasyon. Kung talagang emergency, kung talagang ano man. Mas maganda yung ganun. Wag lagi. Kasi baka naman ma-over. Di ba? Anumang bagay na sobra ay hindi maganda. Okay? So, dapat alam nyo rin po yan. Tansyahin mo sa sarili mo, ano ba yung talagang importante. Hindi yung gusto mo lang. Okay? Tandaan po ninyo yan. So, suportahan ka niya, basta kailangan, importante, at mahal ka talaga niya. Next number. Number 5. Ito po. Tanggap niya kung ano ka at kung sino ka. Okay, kung ano man ang meron kang pinagdaanan sa buhay mo, ano man yan, maging maganda man o maging pangit man, kung ano kanyang nakilala at nagpakatotoo ka sa kanya, importante kasi sa kanila yung nagpapakatotoo tayo o nagpapakatotoo kayo, ganyan. Mas tatanggapin ka niya. Huwag kang magkukunwari. Mas maganda kung ano ka, yun ka. Para alam niya na. Sa simula pa lang, magsasabi ka na kung ano ka. No, para at least, hindi ka niya sisisihin at the end. Walang sisihan, kumbaga, ito ako o diba, ito ako, kung ano ako, ito ako. Tanggapin mo ko o hindi, ito na ako ano pa magagawa ko. Kasi parang ganon, no? So, doon mo malalaman kung talagang mahal ka niya. No, may anak ka na. Sabihin mo kung may anak ka, ganon. Para at least alam niya. Huwag ka magpiling dalaga kung may anak ka naman, tapos malalaman niya at the end. Sigurado 100%, yun, ayaw nila ng ganon. Yung magsisinungaling ka sa simula. Bandang huli kasi parang mawawalan sila ng tiwala. Kasi kumbaga sa umpisa pa lang niloko mo na Paano pa kung naging kayo? Hindi, baka gawin mo pa rin sa kanya yung ganon. Parang siyempre ganon ang mentality ng isang tao, no? Lahat naman siguro ganon. Mas maganda yung ano ka at kung sino ka is magpaka-totoo ka. Nasusundan po ako, ha? Okay, next po tayo. Number 6. Okay, meron siyang strong determination. Yan, totoo po yan. Pag sinabi pong strong determination, kumbaga nakapokus po siya sa lahat ng sinabi niya sa'yo, sa lahat ng pinangako niya sa'yo, sa lahat na kung ano man ang merong kayong pinagkasunduan ng mga bagay-bagay, talagang focus po siya dyan. At kumbaga, i-reach niya yun yung sinabi mo na yun. At yung sinabi niya na yun sa'yo, talagang tototohanin po niya iyon. Tandaan niyo po yan. Kapag seryoso sila, talagang tototohanin ka. Talagang, kung ano man ang mangyari, kumbaga, nasabi niya na, pangangatawanan po niya yan. Okay? Next po tayo. Number 7. Nagpaplano po siya
para sa inyo. No? Kahit hindi pa kayo nag-meet niyan personally, nagpaplano na yan. Doon mo malalaman na seryoso talaga siya at talagang gusto ka na niya at talagang tototohanin ka na niya kapag nagpaplano siya. Anything sa buhay niyong kung sakali kayo magiging kayo, kasi hindi pa naman kayo nakikita, pero nagpaplano na siya na pag nagkita kayo, gusto ko ganito, tapos ganito, ganon, yun na po yun, no? Sign na rin yun, na talagang ikaw na yung kanyang hinahanap. Kasi meron siyang kumbaga meron siyang tinatarget na sa buhay niya, yun na po yun yun yung direction niya na yan para sa'yo. Kumbaga ang buhay niya, dinidirektan na niya ngayon sa'yo, no? Nagko-comment na siya sa'yo, ayaw ka na niyang mawala. Nagpaplano na siya para sa inyo, para kayo na, ganun na. So kayo na talaga. Yun po yung number 7. Sana ha, number 8 na. So ngayon guys, isip-isipin nyo kung yung mga sinasabi ko mula top 1 to top 7, nakikita nyo na po sa partner nyo na may mga ka-LDR, kahit man local o international. Kahit local international, itong mga sinasabi ko po sa inyo ito na mga bagay-bagay makatotohanan po talaga ito kahit hindi po outside ng ating bansa, no? Kahit po local sa atin mismo sa loob ng ating bansa, kung itong mga sign na ito nakikita nyo sa inyong mga karelasyon sa ngayon, ayun, talagang nagsoseryoso po siya sa iyo at talagang tinototohanan ka na niya at totoo na siya sa iyo. Number 8 po tayo. Ayan. Kung ito namang ka-LDR mo talagang, 'di ba, nasa outside ng ating bansa, kung saan mang lupalop ng mundo at ng ating daigdig, meron siyang plano na talagang pumunta sa iyo. I-meet ka ng totohanan, no? I-meet ka ng totohanan, makita ka ng personal, at makilala ka ng personal. Iba kasi yung salita at iba rin ang personal, no? Sa salita pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin, di ba? Kaya mong i-express kasi malayo siya. Kahit sa text lang o sa sulat na kaya mong i-express yung gusto mo, di ba? Pag nandiyan na yung talagang personal na kayo nag-meet, ano yung magiging reaction mo, di ba? Yun yung yun yung first impact sa inyong dalawa, no? So yun, kapag ang mga ka-LDR mo ay nagplano siya na pupunta siya ganyan sa ganung petsa, sa ganung taon, sa ganung araw, yan, time will come, dapat meron siya maipapakita sa iyo, ha, na talagang ticket na siya ay darating. Okay? Ayan, pag yan nagganon na at meron ka nang nakita ng mga ganyan, 100% darating siya para sa iyo. Okay? So, next po tayo. Number 9. Yan. Gusto kasi nila, ma-meet niya rin ang inyong family, relatives, kung sino man, mama, papa mo, kapatid mo, kahit sino. Basta nakapaligid sa'yo. Kahit nga kaibigan mo gusto niya ma-meet din yan. Okay? So, ganun sila. Ganun ang mga ka-LDR. Kailangan ma-meet nila ang family mo, lalong-lalo ng magulang, no? Gustong-gusto nilang makilala muna sila bago ang iba. Nandiyan yung talagang ang pinakapunto niya, pinopoint niya muna diyan. Syempre yung family mo, mother, father, and sister and brothers. The rest yung mga kaibigan mo na. Kung sino man ang pwede mong pakilala sa kanya. Kasi gusto niya rin ma-meet yun, mga ganun. Ayan, yun, number 9 po yan. Pag siya ay dumating, yan, sinasabi na niya. Tapos pag siya ay bago siya dumating, nagsasabi rin siya na gusto ko sana ipasyal mo ako sa ganito, punta tayo sa ganon. Yung magbabanting moment talaga kayo. Gusto niya makasama ka. Yun. Nagpaplano siya ng mga ganon. Okay? And then, last but not the least. Here we go. The last 10 na talagang seryoso na 100% at higit pa na siya at ikaw lang at the end ay pakakasalan ka po niya. Wow! Okay, congratulations.
kung nagplano po siya sa'yo ng ganyan at nag-propose na gusto kong magpakasal tayo, hi, palakpakan mo na ang iyong dalawang tenga. Kung palakpak ng dalawang tenga mo yan. Pero syempre, ang importante, ang reality na. No? Pero ang importante naman kasi yung siyempre siya ngayon tinitingnan mo pa naman ko talagang totohanin ka. Yun naman ang topic natin, ano? Siyempre, based on reality na pag nandyan na. Pero pag nag-propose naman na siya sa'yo, yun, antayin mo na talagang gagawin niya yun. Kasi mula sa number 1 to number 9, pag nakita mo naman na lahat yung mga bagay-bagay na yan, yung mga senyales na binigay ko po sa inyo, yun, ano na talaga yan? Totohanin ka po niyan. And then, syempre, the last naman talaga is yung pagpapakasal niya na. So, syempre, uwi na siya sa'yo, pupunta na sa'yo, mimit niya ng lahat. Magsiset talaga kayo niyan pag bago siya dumating. Ipiprepare din niya yung mga documents niya. Kasi para parehas kayo, nagpe-prepare. Meron kasing iba naman na halimbawa darating sila sa ganung buwan. Halimbawa lang darating sila ng January o ng December. So, bago mag-December, mga ilang months before mag-December, example darating ng December, ipinape-prepare na niya yung mga document na kailangan niya sa inyong marriage, sa inyong pagpapakasal. So, kailangan nagre-ready ka na bago siya dumating. Kasi merong iba na darating para pakasalan ka na diretso. No? So, pagka naging ganon, guys, wala nang patumpik-tumpik. Kung talagang mahal mo naman at seryoso ka rin naman sa kanya, why not? No? So, syempre, sa ilang buwan yung pag-uusap, nakikilala nyo rin naman ang isa't isa. At magiging malalim naman ang magiging pagkakakilala nyo sa isa't isa pag nagsasama na talaga kayo sa isang bubong, di ba? Lahat naman ganon. Wala namang perfecto na sa simula lahat kilala mo na agad siya. Pero, ang importante, initial, nagkakaroon na kayo ng kaalaman sa isa't isa. Ang pagkakakilala naman mag-asawa, di ba, pag nagsasama naman talaga na sa isang bubong. Kaya, kung sakali dumating na yung punto na nagpakasal na kayo, yun na po yun. This is it. Finally. Yun na yun. Okay, so thank you so much guys sa araw na ito at sinamahan niyo po muli ako sa aking top 1 to top 10 na very interesting topic talaga na minsan dapat alam din ng mga ka-LDR nila. So sa inyo guys na mayroong ka-LDR o mayroong karelasyon na kung sino man, nais ko lamang po na sana po malaman niyo itong mga tip na ito para nang sa ganun alam niyo po ngayon na kung talagang sila ay seryoso at totohanin ka po talaga. Okay, so thank you so much guys sa araw na ito at muli po magsama-sama ulit tayo sa susunod kong videos. And thank you so much. God bless us all. See you again on my next video.